Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no. Doon naman tayo. Magbigay tayo reaction dito kay Bato. Galit na galit si Bato. Gustong manakit. Manakit. Gusto manuntok. kay Kervin Espinosa, no. Napakinggan si Bato. Ito nga pong kay Kerwin, paano po ito? Kayo po, of course, it's one man's word against the other man's word. Pero po, at least from your end, ano po yung initial reaction ninyo? Yes, sabi ko sa iyo, sinungaling siya. Kung makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Ang tanong ba to, tatama ka ba kay Kerwin? Ha? Alam nga naman, magpasuntok lang ng ganun-ganun yun. Kaya mga boss, sa tansya nyo, kung magsusuntukan tong dalawan to, ako, tansya ko, kay Kerwin ako eh. Sa totoo lang. Maski PMA to. Mukhang magsilaki lang sila ni Kerwin Espinosa eh, di ba? Di ba, mga friend? Tuloy mo ba to? Baka hindi ka tumama ba to? Pero sir, suntukin ko siya sa mukha, kung makita ko siya, sinungaling yan. Pero sir, this was said under oath, I understand, in the legislature. Mamaya si Secretary Llamas babanat. Nakatahimik lang eh. Iba bumira si dating Secretary Llamas eh, di ba? So, di ba? In the end, it's something that was sworn to as to be correct and true. Ayun siya Ayun nakatahimik ang Secretary Llamas. Accurate. Ikaw, sino paniwalaan mo? Maniwala ka sa Dadlord o maniwala ka sa dating si Pente na ngayon ay senador na? Bato, hindi ko mo senador ka. Ikaw ang paniniwalaan para mo sinasabing hindi dapat, hanggang ngayon dapat paniwalaan yung amo mo dahil naging presidente. Bato. At saka yung sinasabi mong drug lord si Kerwin Espinosa, lahat ng kaso niyan, dismiss Puro drug-related cases ang nakasampa dyan. Na ayon nga sa kanya, invento lang. Pero hindi siya drug lord, Bato. Aminado siya na siya ay drug user. Sino ba nagsisinungaling sa inyong dalawa? Remember ba to, dismiss lahat ang kaso niyan. Hindi pa yan lahat ng kaso niyan, dismiss. Ang problema, yung kaso mo. Kung maipapadismiss mo, yun ang problemahin mo, Tuloy mo ba to? Pili ka lang kung saan ka maniwala. Kung maniwala ka sa drug lord, okay lang. Kung maniwala ka sa dating si Pente na senador na ngayon, okay lang sa akin. Ibig mo sabihin ba to, lahat ng sasabihin mo dapat paniwalaan dahil dati kang chief PMP at ngayon ay senador ka na? Nga. Tuloy mo ba to? Senator, may balak ba kayong i-confront si Kerwin? Either dun sa Quad Committee. Yan ang magandang tanong, Kasi galit na galit siya eh. Kasi tinanong siya nung historical no to eh. Sila Ed Lingaw to saka sila Ronald Llamas eh. Sige, tuloy mo ba to? Sa Senate. Hindi ko yan i-confront. Pag makita ka, suntukin ko sa mukha yan, sinungaling yung yan. Okay. May balak ba kayo ipatawag siya sa Senate? May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Kasi there's also an investigation sa Senate related to drugs. Pwede niyo siyang suntukin doon? Pwede. Si Ronald Llamas, sabi niya, nakalimutan ko yung pangalan ng babae dito eh. Senator, may plano ba kayo patawag siya sa Senate? Pwede, sumakot si Ronald pwede niyo siya suntukin doon, di ba? Iba tumira si Ronald Sana yun ang mga tumakbo senador, no? Sayang. Pwede na ipatawag, pwede. Pero it's not my priority, Kasi mag-budget na kami, busy na sa budget. Busy na kami sa budget, pero pwede rin. Pero alam mo amin, nagkakahiya rin kasi kung magka-counter hearing pa ako sa Senado patungkol dyan. Ami pala yung pangalan ng babae, magaling din yun, no? Nakakahiya kasi kung magka-counter, pa ako sa Senado tungkol dyan. Bato, wag kami. Nagpatawag ka nga ng doon sa PIDEA League Pagkatapos, nagpatawag pa kayo ng hearing doon sa kila General Torre, pinatawag sa Davao niyo pa pinagawa yung Senate hearing ninyo.
para sabunin niyo si General Torre, pahiya naman kayo lahat. Tapos ngayon, ikaw ang nakadikdik dyan, ayaw mong patawag, ayaw mong harapin si Kerwin Espinosa. Wala, to parang bata pala ito. Oo, suntukin kita dyan eh. Basta matatamaan mo si Kerwin Espinosa. Naku, bato. Yan, dahil sabihin naman ng tao na, ano ba ito si Bato? Ginagamit niya yung committee niya para linisin yung sarili niya. Ayaw ko lang ganun eh. Bakit? Nagpatawag ka ng hearing tungkol sa PDEA leak para pasamain mo si Marcos. Ha? At saka nagpatawag ka ng hearing para ipagtanggol niyo si Kibuloy sa Davao. Ngayon sasabihin mo, naiiyak ka. Ikaw nang Bato, huwag nga kami. Mga friend, ha? Paktay kang Bato ka. Self-serving masyado on my part, no? Kung gagawin ko yan, just to clear. Yung PDEA leak ba, hindi self-serving? At saka yung pagpapatawag mo ng hearing sa Davao? Ha? At kung sino-sino pinatawag niyo doon, pinapahiya lang kayo kay General Torre, ha? Myself, ipatawag ko siya sa hearing eh. Sino naman ang mag-share? Ako. So, nakakaya. Ayaw ko, hindi ako ganun klaseng taon, kakaya yan. Kung sa Quad po, dahil invited po kayo ng Quad, they have a standing invitation for you to face the Quad. Yan, sa Quadcom siya. Galing na tanong ni Ami. Ito yung masasagot ni Bato. Ha? Committee. Pwede ba kayong umarap doon? May interesado ba kayo? Wala akong interest at never ako mag-a-attend dyan. Kaya alam ko naman talaga yung purpose nila. Puro may demolition yung ginagawa nila. Isipin mo, mga dyan. Hoy, Quadcom. Sabi ni Bato, puro demolition lang daw ginagawa nyo dyan, ha? Mukhang hindi tama yung sinasabi mo, Bato. Kung yung amo mo tinatamaan, dyan sa Quadcom, sabihin mo, nagdi-demolition sila. Ha? Quadcom. Hindi nyo ba pwedeng patawag to dahil kung ano sinasabi nito, ha? Tuloy mo ba to? That Lord, gagawin mong resource person para siraan ang pangalan ng tao? Paano kung maniwala dyan sa Quadcom na yan? Drug Lord? Gagawin mong resource person para siraan yung tao? Tignan niyo si tirada ni Secretary Llamas. Si Bato, Senator, if I may ask, when was the last time that you were able to talk to Kerwin Espinosa, if at all? Do you have any recollection na kayo nakapag-usap ni Kerwin in the last few years? The only time na nagkausap kami, nung pinuntahan ko siya doon sa quarters sa EIDG. Dahil nung hearing nga, you can just imagine kung gano'n ka sinungaling yan. Under oath siya doon sa Senado, sinabi niya na si Espinido daw tumatanggap sa kanya ng pera. Kaya napaiyak ako doon sa hearing dahil sama ng loob ko. Dahil sabi ko, pinagkatiwalaan ko si Espinido, tapos ngayon, tumatanggap rin pala ng drug money. Kaya napaiyak ako doon sa hearing. Under oath siya si Kerwin. Sinabi niya na tumatanggap ng pera. Nung kinagabihan, pag-uwi sa Krame, pinuntahan ko siya doon sa kulungan niya sa EIDG. Pinupronta ko siya, totoo ba talaga yung sinabi mo kanina sa hearing? Sabi ni Kerwin sa akin, Sir, masama lang ang loob ko kaya nasabi ko yon dahil napatay yung tatay ko sa loob ng kulungan, kaya masamang loob ko, kaya sinabi ko yon. So actually, Sir, hindi yan tumatanggap siya ng Espinido ng pera. Every time tinitext ko yan, kung kailangan niya ng pera at papadala ko ng pera, ang sinasagot sa akin ay puro Bible verses. Kaya hindi niya tumatanggap. So, doon pa lang, nagsinungaling siya under oath. So ngayon, under oath na naman siya ngayon dyan sa Quadcom, malaki rin siya na sinungaling siya. At talaga, sinungaling naman talaga. Dahil the only time na nag-usap kami, doon lang yung gabi na yun. After that, wala na akong contact sa kanya. Sir, so you're saying, sir, that... yes, sir. Bakit ko siya didiktahan na sinong i-implicate niya na that's none of my business. Si PNP ako. Hindi ako investigador. Sir, you're saying, sir, no, Senator. Yes, sir. Yes. Mr. Senator, so you're saying basically that si Kerwin admitted to you that he perjured himself in the committee that he attended? Yes, very correct. Kung nag-perjure siya noon na nasa kustodiya siya ng gobyerno, how much more ngayon na he is as free as a bird?
Dahil yung mga kaso niya na-dismiss. At ano magagawa mo ngayon dyan? Na-dismiss nga yung mga kaso niyan. Alam ka naman ikulong pa yan. Ikaw ba to? Dismiss nga ang mga kaso. Di ba? Tuloy mo. Matakbo pa siyang mayor. So ngayon, tingnan mo yung Albuera. Pag manalo yan, mag-mayor yan ulit doon. Tawawa ang Albuera. Pero di ba... Drug kuanan mo yan. Pero di Ayan, si Secretary Llamas. Ang ganda ng tanong niya rito. ba, Senator, drug lord na si Espinosa noon, alleged drug lord, nung ginamit siya ng gobyerno para magtestigo kay Senator Laila de Lima? Patay ka ba to? Sagot. Hindi lang siya alleged drug lord talaga. Pero ibig sabihin, kahit Drug lord talaga. Bakit na-dismiss yung mga kaso? Yun ang tanong doon ba to? Mga pre, naniniwala ba? Kanina kayo naniniwala? Kay Bato o kay Kerwin Espinosa? Yan ang assignment natin mga ka-warriors, ha? Sa sinasabi ni Kerwin Espinosa o sa sinasabi ni Bato na dating chief PMP raw siya na naging senador? Yan. Tuloy mo ba to? drug lord siya, kinuha siyang testigo ng gobyerno. I don't know. I am not part. I don't know. Sabi niya. Ano masasabi mo doon sa Sabi ni Secretary Llamas, kahit drug lord siya, kinuha siyang testigo ng gobyerno para kay Laila de Lima. I don't know, sabi niya. Tuloy mo ba to? To that case. Kasi ang naghawak ng kaso niya, ang nag-develop ng kaso ni de Lima, ay DOJ. Wala pakialam ang PNP doon. Ang papel ng PNP, mag-serve na lang ng warrant nung may warrant na si de Lima. Pero ang pag-case build up, wala pakialam ang PNP doon. DOJ, direct nagtrabaho noon. Try tanks. Senator, may balak ba kayong habulin si Kerwin? Yan. At least for perjury kung ganyang nagte-testify against you. Kasi si Senator de Lima baka daw isama kayo sa reklamo niya na yun na nga na sinet up daw siya, na frame up siya. Kayo may balak din ba kayo mag-file ng mga criminal charges sa ganyan? Tinuturo kayo Sayang na panahon ko dyan sa kaso-kaso. Hindi man hindi man nagpugalokat. Tignan mo. Ba't di siya magkaso? Sagot niya, sayang lang panahon ko dyan sa kaso-kaso. Ano gusto mo, suntukin mo lang sa mukha. To. Alagad ka ng batas di dapat, alam mo kung dapat kang mag-file ng kaso. To. Tuloy. Kasi mahilig mag-file ng kaso. Hindi yan, not by business. Kaso-kaso. Sen, kasi... ano gusto mo nga ba to? Suntukan na lang kay ni Kerwin, Pwede rin, sana makarating kay Kerwin to. Kakasaka ba kay Bato, Kerwin? Suntukan lang kayo, single, ba? Tuloy. Ganito po, of course, it's one person's word against the other. He's a confessed drug lord and you're a former PNP chief and incumbent senator. But at the same time, sir, siyempre, in the end, people will be asking, so who has evidence against whom? For example po, yung sinabi po ninyong, kwento po ninyo na umamin si Espinosa na siya nagsinungaling lamang para idawit si Espinido. Would you have any witnesses who can attest to that? Did you tell anybody about it after it happened? After umamin ni Espinosa na nagsinungaling lamang siya? Nag-usap kami doon. Nandun si General Pero. Hindi ko ma-recall kung sino kasama ko doon na nag-usap kami. Yung tinanong ko siya. Hindi ko na wala. Basta ang alam ko nandun si General Pero. Yung AIDG director. So may testigo po kayo, in other words? Ha? May testigo po kayo. May nakasaksi. May nakarinig ng pag-amin ni Kerwin. Meron nakarinig doon. Meron nakarinig. Hindi naman kami nag-usap na kaming dalawa lang. Doon man siya kinausap ko sa kulungan niya. Okay. Sige, sir. Pero, Senator, kumusta naman yung niya, kampanya? Harapin mo na kasi Bato. Tatapang-tapang mo. Ba't hindi ka makaharap kay Espinosa? Di ba? Tuloy. Kasi lumiit yung partido niya okay naman. Kumusta yung pag-ikot sa Pilipinas? How is your campaign going? Sige lang, Ami. Kuha lang ito. Guerrilla campaign ito. Guerrilla campaign. Sige lang. We will survive. Kaya yan. Ano to? Gloria Gaynor yun, yung kanta na yun. I will survive.
He will Ano provide. sabi ni President Duterte? Ano pong sabi? Ganyan, lumiit yung partido. Normal expected mo talaga yan sa Philippine politics. Ah. Wala ka naman makita partido na in power na hindi lilit after maging seat from power ang pinaka-hit ng partido. Hindi normal yan. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay natin dito. So all we have to do is to adjust in order to survive. Okay. Sir, maraming salamat, Senator Bato de la Rosa. Thank you for Maraming joining salamat. us this afternoon. Thank you. Tsaka yung tungkol sa sinasabi niya na parliamentary kung ganito. Bakit si Dilima nun? Oh, di ba? Pinatawag din nyo, sitting senator pa yun. Oh. Pinatawag niyo, humarap siya sa Kongreso, humarap din siya sa Senado. Oh, di ba? Wala, alam mo mga friend. Pag ang tao, pag gusto, may paraan. Pag takot, maraming dahilan. Di ba? Yung Garma, no? Nagturo mga friend. Oh. Matapos ang ilang buwang pag-iimbestiga ng Quad Committee ng House of Representatives ay dumating na October 10 ang pinakamalaki at pinakamabiligat na alegasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako si Jairo Boliedo, Rappler reporter, at nandito pa rin tayo ngayon sa Batasang Pambansa kung saan patuloy pa rin ginaganap ang Quad Committee hearing, ika-8 Quad Committee hearing ng House of Representatives. Ngayong araw nga, October 10, or kahapon rather, October 10, dahil October 11 na po ngayon, ay nagkaroon ng dalawang malaking pasabog o revelasyon laban kay Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang dating kanang kamay, PNP Chief at ngayon Senador na si Ronald Bato de la Rosa. Unahin na po natin yung kay former Senator or former President Rodrigo Duterte. Alam nyo, ito yung pinakamabigat so far talaga dahil siya ay directly ini-implicate na dito sa drug war. None other than or by none other than dating Police Colonel at PCSO General Manager at nakilalang close kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Rohina Garma. Itong si Garma, kung matatandaan nyo, ay subject siya ng investigation ng Quad Committee for how many weeks already. Nakakulong pa nga siya at nakontempt pa nga siya ng House of Representatives. Siya ay may mga alegasyon ng korupsyon, alleged corruption doon sa PCSO, question yung kanyang appointment at pag-appoint niya rin ng mga kamag-anak niya. Yung pinakamalaking alegasyon sa kanya ay yung alleged involvement niya dito sa Chinese drug lords. At yung last week lang ay yung alleged involvement niya naman sa pagkamatay ng dating PCSO Board Secretary na si Police Brigadier General Wesley Barayuga. Pero ngayong araw, Garma ay sinabi na yung pinakahinihintay ng mga congressman at ngayon implicate si Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsimula itong hearing kanina umaga pero bandang hapon, bandang alas 8 ng gabi ay isinare ni Garma yung kanyang affidavit na sinumpaan o yung kanyang sinumpaang salaysay na nagdedetalye kung paano involved si Pangulong Rodrigo Duterte sa drug war. Pero alam nyo, hindi lang basta involved si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa affidavit ni Garma, but rather Duterte was explicitly implicated in the affidavit as the alleged mastermind dito sa drug war. Kung magasabi nga ng ibang mga tao, alam naman natin to all along, pero it needed Garma to prove this because may credibility siya as a witness because she is close to the president, she was part of the Philippine National Police, and she is really a known cop who has very close ties with the president. Now, ang sabi niya doon sa affidavit niya ay itong si Pangulong Rodrigo Duterte, tinawagan siya noong May 2016 bago pa siya manalo bilang presidente. 24 September 27, 2024, I was invited to serve as a resource person during the recent legislative inquiry conducted by the Joint Committee on Drugs. Ma'am, can you put the mic a little bit closer to your mouth, please? Yes, sir. During these hearings, I was asked several questions concerning my knowledge or involvement in the deaths of 3 Chinese inmates at the Double Penal Colony and the death of General Wesley Barayuga, all focusing on the alleged extrajudicial killings of the aforementioned individuals. I was also questioned about my relationship with the former president, as well as my career as a police officer and my tenure as the GM of the Philippine Charity Sweepstakes Office.
Throughout the hearings, I answered questions from the committee based on my personal knowledge. However, I did so with great apprehension as I recognized that my statements on national television could significantly impact my life, the safety of my family, and other close to me. After considerable reflection, I am now executing this affidavit to provide a comprehensive information to the Quadcom regarding everything I personally know about. Ang ano ko lang ho dito kay Garma, siguro napanood nyo na rin ho yan. No? Yung sinasabi niya na natatakot ako sa buhay ko, buhay ng pamilya ko, buhay ng mga close friends ko, ganun, sabi niya. No? Ngayon, tanong mga friend, kanino siya natatakot? Ha? Sino kinatatakutan niya? Siyempre, yung mga ibinulgar niya, di ba? Ibig sabihin, may kamandag peto, si Digong. Kinatatakutan eh. Niya, oh. Kasi tinuro na niya dyan eh. Si Digong ang mastermind, di ba sabi? Oh, at saka doon, inamin na rin na talagang may bayad yung mga napapatay ng mga nung war on drugs na yan. 20,000 raw yata eh, yung pinakamabababa, yung mga nakatsinelas, no? At umaabot pa hanggang sigun sa pagka tinawag na parang drug lord, ganyan, eh, umaabot pa na 1 milyon ang premyo ng mga tumabaho. O, diba? Kagaya nga nung sinasabi, yung pinapatay doon sa kulungan na 3 incheck, 1 milyon daw bawat isang milyon daw ay binibigay doon bawat isa. Eh 3 yun, di 3 milyon, di ba? Oh, ganon din yung ginawa kay Wesley Barayoga. Baka nga kumita pa eh. Kasi 300,000 lang ang binigay doon eh. Baka kinapon pa eh, baka milyon yun eh, di ba? No? Eto si Garma, mga pagsasabi nito, parang gusto niya pang ano siya eh. Gusto niya raw mabago ang imahe ng PMP, ganito. Kung ano siya sabi niya, sabay atungal na atungal, singhot ng sipon. Kaya baka ako masinghot yung microphone eh, di ba? Oo. Kasi maliit lang ho yung mic eh, di ba? Baka masinghot ka ako eh. Oo. Ay, gusto niya yung ano, parang siguro mag-state witness, pwede siguro, ewan ko kung pwede siya, ano? Kasi siya parang siya tinuturong mastermind sa pagkamatay ni Barayoga eh, di ba? Yung general, taka yung sa 3 Chinese na drug lord na nakakulong sa Davao, siya rin ang tinuturo, pero tumawag daw si Duterte, di ba? Sabi nung ang tawag ito, yung warden na kinakongratulate daw siya pero ginawang dinuguan, di ba? Masyado na hong basang-basa ang papel ng Duterte, no? Tsaka nito sila Bato, sila Bongo, pero yun nga, ewan ko kung mananalo pa sa eleksyon, no? Pero anyway, baka hindi na nga rin umabot ng eleksyon eh. Dahil yun nga, yung ICC nandyan na, no? At yun nga, pwede mong ilagay sa libro ng katakataka. Pag itong ICC na to na ilang taon na pinag-aralan itong crime against humanity na to ni Digong, na talaga namang kung sa testigo pag usapan mo, talagang umaapaw. At hindi lang basta umaapaw, inaamin niya eh. Inaamin niya na talagang ginawa niya, diba? Kaya pala hindi ka magtataka kung bakit ang sisipag ng pulis noong mga panahon ng war against drug. Bakit nga hindi? Ibaril ka lang ng baril. No, karamihan mga binabaril, yung mga taga-squatter pa. Ang dami yung diyan sa hearing na yan kahapon, ang dami yung mga magulang na biktima nung drug war nito si Duterte. Yung iba pa, ang tama sa likod mga ganyan. Masyado hong karumal-dumal yung naging nakaraang eleksyon, totoo. Tamantakin mo, ilang libo yung pinagpapatay, yung pala may premyo. Ha? Ewan ko na lang mga friend. Pero yan, God moves in a very mysterious way. Diba? Sino mag-aakala niyan, ha? Pero yun nga, kung walang sasalo sa justice system natin dito at ilalagay lahat sa tamang proseso, pero malamang baka ganun na nga. Bakit? Kasi kung sinasalo pa to,
hindi makakalabas si De Lima eh. Hindi rin makakalabas si Kerwin Espinosa. Dahil ang bibigat ng nakakaso dyan eh. Di ba? Sino sabi ni Digong, drug lord? Oh, dismiss ang kaso. Ano eh? Hindi na siya drug lord. Bato. Di ba? Malaya na siya. Dismiss na nga eh. Oh. Anyway, mga boss, sandali na siguro pag-aantay natin dito sa teleserye ni Duterte, no? At ni Marcos, no? Yung Uniteam, ha? Oh, sandaling panahon na lang 'yan. Kasi nga ICC na nandiyan na, no? Ang problema dito natin makikita pero ako siguro almost 80% ako diyan, eh. Baka hindi lang 80. Ibibigay ni Bongbong ito. O, kasi wala naman siyang kasalanan eh. Kung ano man yung naging drug war na ginawa niya eh. Hindi naman kabilang si Marcos eh. Bakit siya sasaluhin ni Marcos? Lalo-lalo na ngayon. Binalahura nila ng todo si Marcos, di ba? Oh, tao lang din 'yan. Punta tayo dito kay Garma. Eto malamang to si Garma, na-advisean to eh. Oh. Sabihin mo na yung totoo. Hindi lang naman ikaw ang kumita dyan eh. Oh. Naginamit ka lang naman talaga eh. Oh. Para sa... Mantal mo 90 billion ang ibinagsak ng koleksyon ng PCSO nung pumatik si Garma. Oh. Marami pa sigurong ikakanta to. Oo, si Garma. At kung di ako magkakamali, sa daldal ni itong si Bato, baka ito yung mangumpisal din pag ito naipit, remember, mahal na mahal daw niya apo niya, ayaw niya malayo sa apo niya, o diba? Tsaka yun nga, ang tanong, worst comes to worst, Kimo, sabi mo sasama ka sa dahig sa kulungan at hindi mo hihiwalayan si Digong. May isang salita si Kimo, diba? Sabi niya, sanay naman siya sa buhay sa Oblo. At saka alam niya, masarap ang pagkain doon sa dahig. Magkulab na po tayo mga boss. Shout out, Sebastian Sartin Gonzaga. Shout out. Noel Tenko, shout out. Good evening. Buti lang tayo. Buti nagtayo sila ng Quadcom. Ang sarap panoorin. Napaiyak pa ako sa inang taga Cebu. Oh. Ang problema dyan, Noel, parang lumalabas eh. Yung mga biktima eh, dala-dala nila doon sa may mga kung ano silang mga tinayong mga parang organisasyon para doon sa mga biktima ng Sabi ko, di ba? Kung ilang libo kayo, isang araw lang kayo, total may social media naman, maraming kukuha niyan. Lahat ng naging biktima ng drug war, mag-rally kayo sa Liwasang Bonifacio. At maglagay kayo ng mga placard na welcome ICC. Para makita talaga kung gaano kayo karami. Hindi yung ilan lang kayo, nandiyan kayo sa Quadcom. At ayun nga, apapatotoo. Ang anak ko po ay binaril, tapos iiyak kayo. Doon sa Liwasang Bonifacio. Sama kayo ng mga pare o whatsoever. Isang malaking rally. Dahil kung totoong 20,000 kayo na nabiktima niyan, yung mga pamilya pa niyan. Di 40,000, marami yun. Maraming tao na yun, di ba? Mag-set kayo na isang araw para dyan. Para makita talaga ng ICC na talagang kailangan na silang dumating dito. Di ba mga boss? Nung ko pa sinasabi, mag-rally kayo, lahat kayo ng biktima ng drug war. Debrado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all supporter and follower watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Correct ka, Karox. Very long ang investigation ng Quadcom. Diba? Sebastian ulit, pwede po ba issuean pa rin ng warrant of arrest ang isang nakakulong sa jail? Hindi naman warrant of arrest ang in-issue, Sebastian. Search warrant. Dahil napakalaking gago naman kung i-issue ng warrant of arrest, yung na-arresto na. Kaya ang in-issue, sa bagay, anyway, mukhang kagaguhan din yun. Nakakulong, i-issue mo na search warrant. Mukhang abuse, grave abuse of power bilang isang judge
May mga tinitingnan naman yan halos every other day o once a week. Binibisita yung mga selda na yan. Tsaka warden ang kausapin mo, hindi yung papasukin mo ron. Maling-mali talaga yung ginawa niyo, garapal. Yung sa tatay ni Kerwin, garapal talaga yun. Grabe. Ibig sabihin, pwede rin palang gawin kay Kibuloy pag nandyan na siya. Pag nandyan na ang warrant of arrest ng FBI, o, diba? Totoo yun. Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Kung tutuusin, mas paniniwalaan ko itong Kerwin Espinosa. Ayan, dahil humingi siya ng kapatawaran dito kay Laila de Lima. At bubulgar nito ang mga baho ng dating administrasyon na kung paano pinagpapatay at gawa ng kwento ang mga kalaban nila. At sa dami ng mga pinagpapatay nila noong panahon nila, Duterte, at siguro oras na talaga para magbayad si Digong at yang si Bato. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Elizabeth. May hirit pa si Bato. Susuntukin daw niya si Kerwin. Ang tanong, tatama ka ba? Yun lang yun. Papasuntok ba sa'yo si Kerwin? Baka ikaw pa masuntok. Elizabeth Iscare ulit. Mahalagin talaga ang ginagawang hearing dyan sa Quadcom. At marami din ang lumalabas na baho dito. Lalo na sa pagbuhay ng Pogo dito sa ating bansa. Ang EJK na yan, na mahigit 30,000 ang pinagpapatay nila. Wow na wow talaga. Kaya para sa akin, ibigay na ni BBM yang Alipores ni Digong mismo sa ICC. Yan lang ang nakikita kong solusyon. Parehas tayo, Elizabeth. Para diretso na yung makulong doon habang buhay. Parehas tayo. Ang problema nga, yung mga sangay ng justice system dito, diba? Lalo yung, ewan ko lang si Rimulya, tangging-tanggi sila yung pahuhuli pang araw niya yung mga taga-ICC rito, diba? Ewan ko ngayon kung iba na ang tono ni Rimulya. Elizabeth Iscare ulit. Ang pansin ko lang din sa Quadcom na yan, sobrang takot nila kay Digong at Bato. Malaki daw respeto nila. Ano? Respeto sa isang mamamatay tao? Yun nga Sa isang bastos na tao, walang respeto sa buhay ng tao at sa ating Panginoon. Kung takot kayo dyan, itigil nyo na yung hearing niyan. Ayaw nyo namang silang panagutin sa mga krimen nilang ginawa. Ano silbi niyang hearing nyo? Nagalit ka na, Elizabeth. Baka yun nga, Elizabeth. Kaya uubaya na nila. Nag-hearing na sila dyan para makita ang talagang involvement ni Digong. At yun nga, pwede naman daw gamitin yung mga nangyayari na yan sa Quadcom na dagdag ebidensya doon sa ICC. Andyan nga si Atty. Conti, di ba? Malamang ganun ang plano, Elizabeth. Malamang ganun. Intay lang tayo. Malapit na ang and now the end is near. And they will face the final curtain. Raul Villanada, shout out. Kili Kuya Rox, sa inyo may bahay. God bless you and happy weekend. Happy weekend, Raul. God bless. Romel Fabregas, welcome to the club. Maraming namantala sa Quadcom na yan, bossing. Yung mga tatakbo at mga tatakbo muli. Pwede. Raul Villanada ulit. Talagang involved sa droga yung Espinosa. Kaya sila Digong nyo, walang due process. Gusto EJK hayan. Absuelto tuloy. Diba? Involved nga raw siya, Raul pero hindi siya involved siya as a user, not a drug lord. Kaya napawalan sala siya. Raul ulit At totoo sinasabi niya, ginawa siyang pamato nila Digong laban kay De Lima. Diba? Maraming ginawang pamato. Pati mga preso, diba? Kalat ni Baya, shout out Idiretso natin sa Inidoro 2025. Diba? Shout out Binibining Akira Milus. Wish you a great weekend. Ingat ka palagi. Shout out Akira. Chupista Bunaaw, shout out. Kuya, salamat po sa Diyos na konsensya na si Garma. Nawa nga po ituro na niya talaga ang pinakaulo na tinuro na si Digong. Tinuro niya na. At si Baliw, sana kunin na ng US para mabawasan ang sakit sa gobyerno. ICC, pakibilisan mo po. Baka manalo pa ito. Magtatago lang naman siya sa saya ng Senado. Diba? Wala, mahihirapan na yan. Friend Shervin sa Peda, shout out
Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Naimi Bingson, Dolor Garcia, shout out sa iyo dyan sa Italy. Eman Scalona, nak, shout out ah. Michael Edwin, shout out dyan sa Ontario, Canada. Friend, busy talaga si Michael. Sabi ni Tia Deli, Sir Rox, bago po ako magpatuloy sa aking ubod ng pinakamahabang talata sa kasaysayan ng binabasa mo po araw-araw. Yung pong basyang Team Tia Deli, nagpupugay po ng pagbating may ngiti sa iyo at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Pagpasensya nyo lang po ang inyong Tia Deli, mga ka-warriors. Nakakawala din po minsan ng lumbay sa homesick ang makibanat sa topic ni Sir Rox araw-araw. Di po tayo makapunta sa kalsada, kaya salamat sa iyo Sir Rox sa espasyo at pagtityaga mong basahin ang malulupit naming comment at pagbanat sa mga ulupong na pasaway. Dito po sa vlog mo, marami po kaming nadadagdagan ang mga puting buhok sa konsumisyon dahil po sa mga ganap, pero kailangan ko pong buhayin ang katapangan ni Gabriela Silang dito po sa vlog mo. Sakit sa ulo, sakit sa rayuma, di makapagsumba, hataw sa pagbira sa mga nangyayari po ngayon, kagimbal-gimbal sa mundo, lalo na po sa bansa natin. Totoo yan. Ha? Pag di mo po dadaanin sa patawa, Sir Rox, rayuma pangor. Muli, ang inyo pong ay pasensyahan na ang pagiging makuda. Impong Basyang signing off. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ito po ang asungot at makulit ninyong Tia Deli. Mabuhay po tayong lahat. God bless, Sir Rox. Mag-ingat ka po palagi. Yun nga eh. Ingat ka rin dyan, friend, ha? Maril Pabianak, shout out, ha? Thanks God, it's Friday. Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Ganun nga po, tay, kahinat na nila na masyadong nagsiabuso. Eto, torture na inaabot nila kasi kahit saan sila lumingon, sinusundan sila ng mga kaluluwa ng mga biktima ng EJKs. Mas torture pa itong mga buhay na patutuo ngayon sa Quadcom. Kaya nawa dumating ng ICC para isang matinding hatol na lamang ang igawad sa mga salarin. Ang tigas ng mukha ni Garma, talagang piling madasalin pa ang depensa ng makaharap ang mga taga Cebu. Ay, tila wala pa din talaga ang pagsisisi sa mga nagawa niya. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. Wala na yan eh. Kita niya, ganyan din, baka lang, yan din ang mangyayari kay Digong. Oh, napag-utusan lang ako. Ano ko? Yan, tuturo rin yan. Kaya, tignan mo ha. Ferdinand San Juan, shout out. Sana, tama ako ha. Baligtad na, dati sinasabi ko, sana mali ako, di ba? Ferdinand San Juan, good evening po, Karox. Unti-unting lumiliwanag ang kadilimang naganap noong panahon ni Duterte. Ang panahon ay nagbabago at ang katotohanan pa rin ang mananaig laban sa kasamaan at kasinungalingan. God bless po sa ating lahat. God bless, Ferdinand. Uy, Prince Shervin ulit Sir Rox, dagdag comment ko pa po. Dagdag comment ko lang po about Espinosa. Wala pong kagatul-gatul, Sir Rox. 2,000% po ang paniniwala ko po sa kanya. Oo, pares tayo. Ang isang lalaking katulad niya po na astig para umiyak sa harap ng buong mundo ay hindi po nakakahiya. Diyan mo po napapatunayan grabe pong sakit na idinulot sa kanya nang walang hustisyang pagkamatay po ng kanyang mahal na ama. Isakripisyo sarili niya ang buhay para iligtas po siya. Kaya hanggang ngayon po ay sobrang sakit ng kanyang dibdib yung ginagawang pagpatay sa tatay niya. Dapat po diyang maimbitahan sa hearing yung judge na nagbigay po ng nag-issue ng warrant of, hindi warrant of arrest, search warrant. Sir Rox naman, di po pinapatunayan yung judge at saka po yung nag-serve, naging madulas sa padulas. Di ginamit ang utak at takot po sa Diyos. Sila po dapat ang balatan ng buhay at ibitin pong patiwarik, iparada sa plaza. Kasama ng mga bugok na hustisya at mga sundalong kanin. Mga demonyo kayo talaga para sa akin. Totoo yan. Galit ka na naman.
nagsisunod kayo sa utos at kapangyarihan ni Satanas. Kaya ngayon, dapat niyong pagbayaran ang batas ng Diyos at batas ng tao. Lahat ng kaitiman ng mga buto ninyo, mga hinayupa kayo, mga leche. Di kayo dapat palampasin. Dapat kayong humarap sa taong bayan, ipakita ang mga matitigas at makakapal ninyong mukha. Mga buwisit, kinam, mainit ulo naman, Tia Deli. Ha? Chupista bunao ulit ito. Aba talaga naman, sa lamok ka lang pala matatakot, pakula-ko lang bupa. Sa Diyos di ka natakot, totoo. Yun daw pampahimbing niya, tulog, kulambu, puto mo. Ay, naku, digong. Rodelia Alpilor, shout out, Hello po, Sir Rox. At sa mga kabosing, totoo po lahat ang sinabi mo, Sir Rox. Sobra talaga nung panahon ni Digong nyo. Mga kampon sila ng kadiliman, kaya tama lang po na magdusa silang lahat. Antay po tayo kung anong kahinatnan ng investigasyon nila. Yan, ingat po tayong lahat and God bless po. God bless, Rodelia. Mary Chat Kumpol, shout out ha. Kawawa ang bansa kung Pilipinas. Kung ang mga artista lang po ang uupo sa Senado, patay tayo dyan. Pasikatan lang ang gagawin, pakapalan ng make-up. Walang gagawin yan kundi tingnan na yung mga cellphone, kunwari may importanteng message but only nothing. Ewan ko kung anong nangyayari sa bayan natin. Yan din ang tanong ko, Mary. Mary ulit oh. Unity ang kailangan, hindi pintasan ng kagalingan. Huli na tayo sa karatig bansa. Umaaseso ang bansa nila dahil hindi nag-aaway sa trabaho. Tsaka hindi nga nagnanakaw eh. Dito sa atin lang naman eh. Ang mga magnanakaw sa gobyerno, honorable pa ang tawag. Yani Robles, shout out. Good day. Wala kang kwenta. Ang sagot ni Bato sa guesting niya sa Storycom. Suntukin daw sa mukha parang grade 1. O yun, di ba? Yung sumagot, laki ulo, walang utak. Arang bata. Ang tanong nga doon yan kung tatama siya. Ted, shout out Ted. Napansin ko lang sa message ni Kerwin Espinosa kila Dilima. Bato at Duterte. Kay Dilima, humingi siya ng tawad. Kay Bato, hinabi niya, magbago na ito. Huwag gumawa ng istorya para walang mapahamak na tao. Pagdating kay Digong Duterte, ang sabi lang niya ay mag-ingat sa nagbibigay ng impormasyon at alamin kung totoo ito. Huwag magpasulsol para walang taong masaktan. Parang sa hina naman ng mensahe niya pagdating kay Digong. Yun nga eh. Parang nagkamali lang si Digong, pero ang totoo, si Digong ang nag-utos at nagbigay ng maling impormasyon. Kaya napatay ang tatay ni Mo, Kerwin. At nakulong si Dilima. Sanhi din siya ng maraming patayan. Lugi tayo dyan sa message mo, Kerwin, kay Digong nyo. Mag-message ka nga uli. Totoo nga. Pero na ano ko, no? Baka ang akala ni Kerwin, may mga sulsul sa gilid niya na, eto, addict to. Eto, ganun. Baba, ganun, ha? Kaya na sinabi ni Kerwin, no? Baka lang, ha? Belat Kahang. Shout out. Good day, I'm Idol Rock. Don Juan, shout out. Welcome to the club, Don Juan. Kailangan ay magkaroon ng magandang resulta ang mga ginagawang hearing at investigasyon. Mga parusahan ang dapat parusahan at nagkasala para sa batas sa Pilipinas ay maging matibay, matatag at kapanipaniwala para sa lahat. Totoo yan, Don Juan. Ay, sa 23 ho 23 na. Haharap daw sa Senado yung the appointed son. Gibulog. Sabihin mo yung masasabi mo. Huwag niyo akong pinipersecute. Hawak ko yung mga kaluluwa. Ganon. Tangan nito talaga. Huwag ka nang gumamit ng abugago. Appointed son ka. Tanga-tanga mo talaga. Ba't ka gagamit ng abogado? Sasayang ka lang ng bayad dyan. Kaya mo ipagtanggol sarili mo. Gago ka talaga eh. Dami ka na nga nagago eh. Diba? Malay mo, magago mo rin yung Senado. Diba? Paistapin mo yung Senado. Ganon. Ang dami mong abugago. Yari ka sa Amerika. Nakipag-plea bargaining na yung mga alipores mo ron. Sherry Jaser, shout out
Alam naman yan ng Kongreso at Senado sa taong bayang Karos na pag hindi nila kalyado, pag-iinitan nila Duterte at Bato, mga mayors ang unang punteriya at yung nga si Senator De Lima ang kinawawa, pinaglaruan ng mga Duterte boys. At muntik na sila Senator Trillanes, Marrojas at iba pa. Karimari-marim at nakakapanglumo ang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ni Duterte at Bato. Kawawang mga biktima. Tapos hindi man lang mapatawag dyan sa Quadcom, kaya hindi ako nanonood ng hearing niyan. Hindi naman nila kayang ipatawag man lang yan dalawang yan. Sorry po. Napahaba ang comment. Shirley ulit oh. Gandang gabi po sa inyong lahat. Have a great evening po, Karox, at sa mga ka-warriors. Gandang gabi, Shirley. Al-Ulalia, shout out ha. Sobrang bigat ng dinadala ni Garma Garma. At dapat na niya itong ilahad para kahit papaano gumaan ang pakiramdam niya. Dapat buhayin ang kaso laban kay Marvin Marcos at dapat din itong makulong gaya ni Kibuloy. Totoo. Si Digonggong ang may pinakamalaking pinanagutan. Dapat nang papasukin ng ICC. Hangad ko ang pahabang buhay kay Digong para siya ay magdusa. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. Ako rin. Pero, Al-Ulalia, maniwala ka. Baka maisip niyang solusyon gumamit na lang ng napakamura at napakadali. Alam mo na. Isang bala lang. Enrique Mora, welcome to the club. I just hope justice should be done in this administration. Digong, Bato, Bongo, Harry Roque should go to jail. Sinabi mo pa, Enrique Mora. Lily Chang, shout out. Ang dapat nilang i-search yung warden at hindi yung preso. Bago pumasok sa piitan, ang ikukulong. Yung suot na saplot lang ang nasa kanya. Naalala ko kay Kerwin nung nakasama namin yan sa aeroplano pa uwi nung November 17, 2016 from Abu Dhabi. Tapos nung pinagsalita sa Senado yan, sinabi niya na walang kinalaman sa droga yung tatay niya at tinititigan niya si Marvin Marcos. Tapos sinabihan siya na wag mong titigan sa mata. Grabe mga tao ni Digong, pati mga utusan na pulit, pati mga utusan na politiko, di ba? Marami siyang utusan na politiko, lahat nga nagamit niya ginamit niya yung military. Tama sabi ni Espinido na ginamit niya sa sindikato niya yung mga military. Tignan mo mga ginamit niya, Colonel, General, di ba? Ay nako. Pero yun nga mga friend, pag diniinan nito, suka to. Kasi, wala silang negosyo Paano sila nagyumaman ng ganyan karami? Pag inimbestiga ng kayamanan yan, tsaka yung mga ibinuhos na pera dyan sa Davao nung panahon ni Digong. Mantakin mo yung anak niya, 51 billion, 3 years. Iba pa yung kay Sara, iba pa. Anak ng putik trilyonaryo si Digong, sa totoo lang. Yung kay OJC, pag inimbestigahan yun, katarantaduan yun. Pera yan ng gobyerno, hindi pera ng abuloy. Sa totoo lang yun ang aking nasa tuktok ko At yan din ang sinabi ni Senator Trillanes. Ako yun ang naisip ko. Kalat ni Baya ulit Good morning Kasani, banat lang sa Kasani kahit nakakapagod minsan. Wag mo silang tantanan. Bombahin mo sila ng bombahin. God bless your family. God bless Kalat ni Yannick Ordobe, shout out. Nilaglag ni Garma si Digong para ma-enjoy niya. Hinakot nilang pera. Klaro gaano siya kalapit kay Duterte. Walang magagawa dahil lahat takot kahit huwes. Baka ilagay drug list, patay ka. Merong mga judges na nakalagay sa kanyang drug list. Nung binabasa niya, meron. Kaya nga inaantay ko, ba't walang bumabalik walang bumabuelta sa kanya May mga judge na nakalagay sa drug list ni Duterte. Kaya nga nagtataka ako, saan niya kinuha yun at pinaniniwalaan niya halos na 100%
Kasi hindi ka naman tanga. Presidente ka eh. Talino ka, di ba? Para, eto, mga narco-general, mga narco-politician, mga kung ano-ano. Sinabi niya, dami. Pero yung mga kasabwat niya, wala doon. Reynaldo Gonzales, shout out. Maganda naman ginawa ng Quadcom. Daming nabubulgar, nakahayupan ng ating bansa. Kaso, direct to the point ang gusto nila. Isagot ng resource person. Sana direct to the point na rin kung sino dapat sumagot. Ipatawag ng may ulo o pakana ng EJK. Ala ng daming alibay. Anong magiging hustisya dyan kung malaya ang may pakana, suntok sa buwan kahit ilang buwan mag-hearing, ala din ICC lang katapat, pasok, bagal kasi. Yun nga eh. Sandra Daisy, shout out ha. Tama ka, Mr. Rox. Paano natin mabantayan ang mga boto natin? Makina ang magbibilang. Hindi tayo makikinig kay General Royce na hybrid. Manual counting is the only way para sa malinis na eleksyon. Totoo yan, Cassandra. Cassandra ulit, Ang walang mga bumoboto ay nananalo. Tanungin ninyo kay, Ang walang mga bumoboto ay nananalo. Tanungin niyo si Amy, na Chair of Electoral Reform. Walang ginawang reform. Anyway, feeling ko mananalo yan dahil sa makina. Bakit? Galit na sa kanya ang DDS at BBM vloggers dahil namamangka sa dalawang ilog. Diba? Jenwin Earl Patalud. Welcome to the club. Itanong nyo kay Richard Gomez kung sino yung mga pulis daw na namatay sa drug war dahil daw sa nanlaban ang mga drug user nung mayor pa siya. Malay ko dyan kay Richard Gomez na yan, genuine. Parang ipinagtatanggol niya pa yung mga kapulisan di ba? Di ba? Parang ganun di ba? Wala akong sana hindi na nagsalita di ba? Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas baka mamayang gabi makasingit ako na isa. Eto bago tayo magtapos. Sasabihin ninyong walang nagawa sa DepEd si Inday Sara. Yung mainit na pagtanggap sa kanya ng mga guro at estudyante, makikita mo na naging mahusay siyang sekretary. Putik. Eto mga vlog nito. Anyway, maraming nanonood 11,000 yung ganyan pero hindi na rin tatagal to. Pakinggan nyo. Ang tugtugo ito, You're my angel. Yan ang ginagawa niya ngayon. Yan. TikTok. Kung ano-anong TikTok ng parang si Alice Goo lang din. You're my angel pa. Tugtog. Ay, hanggang bukas po mga muli. Tingnan ko makakasingit ako isang vlog mamaya. Mga friend. Magandang gabi po. Dasal. Gabi hapon pa pala. Alas 4 lang po dito. Ay, nako Lord. ICC is the name of the game. Anyway, malapit na matapos yan. Ay. Sige po. Paulit-ulit. Pag may problema, tumingin tayo sa mas may problema sa atin. Solve ang ating problema.